It is a good privilege, no, na tayo po ay to be one of speaker ngayong gabi and to share experiences, of course, at higit sa lahat ay we will learn, ano. So, bago yun masimula ay of course, hingin muna natin ang gabay ng Panginoon sa pamagitan ng I just pray for a moment to ask God for guidance. Thank you, Lord, for this great privilege, and we ask you, Lord, that your presence, oh God, will be in this platform tonight. Anoint my lips to be a blessing to your beloved congregation, and bless my mouth to be a channel of blessing and strength for them. Thank you so much, oh God. We honor you in Jesus' name. Amen. Okay, so ngayong gabi ay atin po ay i-discuss ang aking subject na idadalhin po sa inyo, no, ay forming a dream team of leaders. Narinig niyo na ba ang dream team? So, parang team na ninanais ng lahat, ano? At ito po ay ang iba sa inyo hindi pa pinanganak nung mga taon 1992. Na during that time, ang pinakamagagaling na player ng basketball ng NBA, nagbuo po sila ng dream team, ano? Magagaling at pinag-isa po nila yan, kaya ang tawag doon ay dream team. Doon po sa Barcelona Olympic. At talaga namang naging paborito po sila ng lahat. Kasi nakikita ang kanya-kanyang abilidad, kakaiba ang mga estilo, at higit sa lahat ay walang paltos, ano, kung sino man ang may hawak ng bola. So, ganoon po, ano, hindi lang po yan sa laro ang dream team, ano, sa ministry po ganoon din. Makikita niyo po diyan, you will receive also the highest return by developing leaders. So, ito na ang pinaka-konsuelo, ano, ng isang mentor o leader na masasabi niya ay may balik na napakaganda sa kanya kung makapag-develop po siya ng leaders. So, for me, ano, as a pastor, of course, my aim, and makikita nyo naman, ano, kahit sa leadership ni Pastor Alan, lagi siya nag-i-instill ng mga bagay na ito. Because being a pastor, sa amin mga leaders, ang aim namin always is to find our replacement. No, hindi rin maganda sa isang leader na parang isipin niya para siyang everlasting, ano, na hindi na matatapos. So hindi po ganun yan. Even Jesus Christ, He did it, no, after His baptism. He find His disciples and trained them to be His replacement someday. So, ganun po, ano, at hindi po tayo nagiging madamot, ay siyempre nag-train tayo ng mga leaders para sa darating ang araw, mawala man po kami, ay yun pa rin ang ministry at tatakbo na isang maayos. So, there is nothing, ano, titingnan po natin yan in the next slide, in this world that gives a greater return of investment now to a leader than attracting, developing, multiplying, and forming a dream team of leaders. So ito po ang pinaka-ROI, ano, na maibigay, ano, na maibalik, ano, sa leader na maka-attract siya, makapag-develop siya, maparami niya, no, at makagawa po siya, makaporma siya ng dream team of leaders din, ano. So kagaya na sinasabi ng 1 Corinthians, ating po titingnan yan, ano, may Bible kayo, pwede nyo naman i-check, ano. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 12, ano. So, for us the body is one and hath many members. And all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Okay, no? Makikita nyo dyan, sabi niya, parang katawan ng tao na binubuo ng maraming bahagi. Of course, ang katawan ng tao, may kamay, may ulo, may paa, marami siya, no? May ilong, may mata, may bibig. Ngunit sabi niya, ang maraming bahagi na ito ay bumubuo. Pinapakita po dyan, ano? Isa lang pa rin, kahit marami, no? May mga unique na function, kakaiba, iba-ibang klaseng talent, abilidad, pero pag pinag-isa mo,
No, ang kanyang magagawa ay napakaganda, kakaiba. So, we are one body, no? We are one body, and each body is a part is very important, no? And the body is put together in such a way, okay, no? Sa next slide po natin, that it function properly. So, each person has a place and a purpose and has a fit. Take note, ano? May ang bawat isa may purpose po siya, may function siya, at kung saan siya nagiging eksakto. Fit po siya, no? So everyone serve its uniqueness. Ganun po sa ministry. Magkakaiba ang gifts. Oh, may mga natural gifts po tayo. Pero we are all one body of Christ. We function properly together. Ang our aim is to accomplish the mission. So ganun po siya mga kapatid, yung dream teams are where each person makes a difference. They join together. So ganun po ano, ito po ang ating aim ngayon. Ano natin gagawin ito? Maghahanap tayo ng mga ganitong klaseng mga tao na mga kakaiba sa church, mga leaders po natin, para they will serve as a very efficient, they will function as efficient. Pag pinag-isapan na natin ito, maganda ito na magiging mas efficient yung pag-fulfill natin ng mission ng church. So God has a plan for our ministry. Tingnan nyo, take note. God has a plan for our ministry that cannot be fulfilled without a team. Take note. Now, may plano ang Diyos sa mga ministry natin na hindi po siya magagawa pag walang team. Kasi ang ministry ng Panginoon, dapat natin laging tandaan, it is not designed for a one-man band ministry. No, kahit gaano kakagaling, ang ministry ng Diyos ay hindi yan siya pang one-man band ministry. So, ang pastor, pag siya nag-iisa, hindi siya magsa-success. In his own way, in any area of life, without the right team. So take note sa mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon, sa mga workers natin. Baka iasa po natin lahat sa pastor. Magaling naman si pastor, mabilidad naman si pastor, at mapera naman si pastor, kayang-kaya. Hindi po gano'n, hindi po one-man band ng ministry. So ang success po ng church ay lahat po tayo ay nagkakaisa, lahat po tayo nagtutulungan, So we need a right team, So some people, sabi nga diyan, will not be rich. Take note, no? Hindi po mari-reach yung ibang tao. Some ministries won't get started. Wala po tayong hindi makapagsimula ng iba ring ministry. Wala ring ibang church. Hindi natin malalance out pag walang teamwork. Take note po. Pag walang teamwork, hindi po pwedeng mangyayari din po itong mga bagay na ito. Hindi masisimula ng ministry, hindi natin ma-reach yung ibang tao kung walang teamwork. Napakahirap po yan sa one-man band. So even members also could be a help, para sa katuparan ng vision po na ito. Ito po ang mga tao na ito that they are willing to work with you along your side without hesitation. Napakaganda po ang mga tao na ganito, na willing sila tumulong. Hindi po sila nag-aalinlangan, sa mga support po nila, They push the vision. Sila pa minsan na nagpo-push ng vision forward. Sila pa nag-share in the day-to-day effort. Kaya palakpakan sa mga taong may mga ganitong uri ng spirit sa church. So itong mga tao na ito, these people develop a sense of responsibility in the ministry. Okay, nandiyan, sa ating next slide. Sila po ang mga tao na may mga sense of responsibility. Pag sinabing sense of responsibility in the ministry, mga sensible po ito na tao. Hindi sila nangangailangan na pagsabihan pa. Kasi mahilig lagi, kailangan pa pagsabihan. Mga na sila, sensitive sila sa mga bagay, sa pangangailangan ng bawat ministry. Kusang nag-aak, kahit hindi mo na pagsasabihan, ganda ng mga spirit. So, not all team members, take note, are gifted sa ganitong klaseng sense of responsibility.
na maintindihan nila yung sentiment ng pastor, maintindihan nila ang mga feeling at ng leader, na may willingness to sila, no? Na ma-accomplish ang trabaho ng Diyos, no? Na anuman ang naibigay. So, ito po, no, I hope na ang mga nakikinig, ano, I can touch your heart na nangangailangan ang inyong leader na ganitong klase, mga dream team. Kaya ang tawag ko sa mga ganitong tao, may mga leader kasi minsan sa church na hindi nila pinapansin na nakakagastos na sila, no? Para ang isip lang nila na magagawa, mapupulfill yung isang bagay. Yung pumugali ng isang dream team, ano? Kaya kung ikaw po, ganito kapatid, nabibilong ka sa dream team. So mayroong kasabihan, ano? There is a saying that goes, sabi niya, if you want to run fast, run alone. Kung gusto mo daw tumakbo na matulin, ay tumakbo kang nag-iisa. Kaya lang, if you want to run far, run together. Okay? So, kahit matulin ka, kahit nag-iisa, pero mas magandang tumakbo tayo ng marami. Kasi, ibig sabihin nito, pag nagtulong-tulong po tayo, mas malayo ang ating mararating. Okay? So, hindi naman pabilisan, ano? Ang importante, may malayo po tayong mararating. So, ngayon, we will go, ating aralin, kung ano ba ang qualities of a dream team. Okay? Ano bang qualities of a dream team? Iti-take note yan. No? So, ito po ang mga tao na that every pastor needs on his dream. Okay? Tingnan natin sa next slide. Ano? Ang mga qualities ng ating dream team. Okay, number 1, the team members care for one another. Okay, take note. Ano? Ililista nyo po. Baka lumabas sa tanong. So, the team members care for one another. Ito po ang number 1 na qualities of a dream team. Ibig sabihin kung nandun ka, ibig sabihin bawat kaanib, meron silang pangangalaga, meron silang care, ano? Concern sa bawat isa. Department, no, ng mga leader, wala silang pakialam sa bawat isa. And the effect, ano, is likewise, when they need support in their department, minsan wala rin ang ibang balak mag-support sa kanila. Next slide. You know, after they were interviewed, the answer is always the same. They said that after you work and live with people, you soon realize your survival depends on one another. Hindi, ano? Sabi niya, matapos na kami nagtatrabaho, lahat po kami. So maalala mo pala na ang iyong survival dumidepende pala sa bawat isa. Kaya naalala niyo mga kapatid, na tinatawag tayo na soldiers ni Jesus Christ. So pag soldiers ni Jesus Christ, wala na yata pinakamataas ito na concern kundi itong sagot ng sundalo. They are really concerned dahil ang ikakabuhay ng nakipaglaban nasa kanila din na sana bumalik sila para magiging support, magiging strength din at pare-pareha sila buhay na nagipaglaban. They care for one another. Kaya mga kapatid, wag natin kalimutan na sundalo po tayo. Ang kategori po sa atin ng biblical, we are soldiers of Christ. Kaya sana, sa ating church, may concern tayo sa bawat isa. Hindi yung parang wala tayong pakialam sa bawat isa. We don't care about each other. So ito po ang ugali na ito. Ito po ang ugali ng isang persona o being a dream team. Sabi niya, for a team to be successful, the teammates have to know, develop for one another. Pag wala ka na daw inintindi, pag ang isang member daw, wala siyang pakialam, wala siyang care sa bawat isa, iyon, ang buong team magsasuffer. Kaya, when forming a dream team, no, sa mga nandito ngayon na leaders o pastor, when you form a dream team, so yung mga uncaring people, yung mga taong walang care sa bawat isa, wala po silang slot diyan, hindi po sila kasali. 'Di ba? Wala silang kasali po, hindi sila kasali diyan. Kaya alam niyo mayroong story now that related diyan. Dalawang klaseng uri ng ugali ng tao sumakay na sa barko. So, ang isang uri ng ugali, nakaupo sila doon sa dulo ng bangka.
Yung isang ugali naman nakaupo din doon sa kabilang dulo ng bangka. Sabi ng kabilang dulo ng bangka, sabi niya mabuti na lang na ang butas ng bangka wala sa atin, nasa kanila. Sabi ng kabila, sabi niya buti na lang at ang butas ng bangka wala sa atin at sa kanila. Nakikita niyo mga kapatid, nagigets niyo ba yan? Nagpapasalamat sila ang butas wala sa kanila. Na hindi nila alam, pare-parehas lang sila malunod kasi nasa isang bangka lang sila. So ganun po yan mga kapatid. Pag-aakala natin minsan nakalamang tayo. Hindi natin alam. We are on the same boat. Kaya nga minsan tinatawag yan na fellowship. Fellow on the same ship. Di ba? Tayo mga fellow na sa isang barko, na isang bangka po tayo. Minsan, hindi mo alam, kala mo, pero apektado ka rin kung anong mangyari sa isa. Apektado ka rin kung anong mangyari sa kabila. Okay, we should be care for one another. So the best way, okay, sa next, the best way to get members of a team to care about one another is to get them together outside. Okay, ito pala ang pinaka magandang pamaraan para magkaroon sila ng care sa bawat isa. Ito po ay i-share ko kahit sa amin po kasi we are being told to share din kung anong experience ng aming mga church. Like dito sa Tanawan Church, mayroon po kaming every 6 month na strategic planning sa lahat ng leaders, sa lahat ng elders, and develop concern and care to each other. Okay, so ganyan po number 1. Kailangan may care. Number 2. Okay, so all of its part have a common goal and purpose. Make sure each team members know what is important to the team. You see, kasi ang bawat member daw, dapat malaman nila kung ano importante sa team. Wala na pinaka-importante sa laro na basketball is basket. Makapag-shoot ka pa. So, kung ang isang team sa basketball is more effective at scoring, then mananalo siya. Siyempre, ang team sa basketball, pag na-effective nila sa pag-shoot, mananalo ang team. Pero, mga kapatid, when a team members know that they spend time improving and perfecting their ability to score, kung yun ang kanilang focus. It is. But if they don't know how to make score, take note, kung hindi sila marunong mag-score, pag hindi nila naintindihan na scoring pa lang ikapapanalo, walang sense ang tempo na yan. Halimbawa, sa basketball team, ikaw ang pinakamagaling mag-dribble. Magaling ka mag-dribble. Sa galing mo mag-dribble, naubusan ka na ng oras. So, tatingin mo, hindi ka nag-shot, mananalo kayo? Di ba hindi? Maari, ikaw ang pinakamagaling na mag-dribble sa buong mundo. Kaya lang, kung yun ang laro mo, dribble na walang shot, nako, bawat kasali ka sa laro, hindi kayo mananalo kasi puro dribble lang yung gagawin. Ibig sabihin, hindi kasi napaintindi na ang importante sa laro na yan, shoot talaga. Ganun po mga kapatid, So, on the other hand, kung alam lang na nagdi-dribble, na pwede niya palang gamitin niya na tool ang kanyang pag-dribble para makapag-score, di ba? At ang effectiveness ng pag-dribble niya makapag-score, the whole team success will follow. Ganun po yan, Kaya dapat maintindihan kung anong importante sa team. No? If just one player daw on a basketball team doesn't know what is important to the team, it makes the whole team ineffective. Okay, no? Sa ating next slide. Kung ang isang player, sabi niya, hindi niya alam kung anong importante sa team, magiging ineffective ang buong team na yan. Na kung siya ay kasali sa game, napaka-imposible naman, it's very impossible na mananalo po ang team na yan. So anyone who doesn't know what's important to the team, it prevents the team from achieving success. Sa kagaya natin as a mentor, it says there,
you should instill to every member of a team that the task is very important. Okay, sa ating next slide, nandiyan po yan, ano? Since the target for completion is necessary. Ganun po yan, no? So, dapat mapaintindi kung gaano kahalaga, ano, ang important, ang bagay para ma-achieve ang ating gagawin. So, that's number 2. Pupunta po tayo sa number 3, the team members communicate with one another. Very basic. Lagi natin naririnig ito. Ang member ay kailangan, ano, they will communicate one another. Walang masyadong i-expound, naintindihan ng lahat. This is the third foundational quality of a dream team is communication. Diba? Napakahalaga po ang communication sa team. Ang member, ano, ng team, nagaw niya yung bola. Ito ay kwento, ano, nagaw niya yung bola. O, pag-rebound, sa kanya yung bola. Hindi nag-dribble siya. Sabi ng isa, i-shoot mo. Eh, sabi naman ng isa, wag. Sabi ng isa, i-shoot mo. Nag-dribble na siya, maglilihap na. Sabi ng isa, wag. Hindi sinot niya. E di pumalakpak ngayon yung kanyang kalaban. Nagtaka siya kung ba't pumapalakpak yung kalaban. Tapos, kasi na-shoot niya sa ring ng kalaban. So may score siya, kaso hindi pumunta sa kanyang score, kundi sa score ng kalaban. Parang ganun lang siya, mga kapatid. Bakit? Eh, walang communication. Hindi niya naintindihan. So, ganun po, mga kapatid. So that is why, so, halimbawa, ganito sa ka-effective. Ipaglagay natin sa basketball, nag-jump, anong tawag niyan pag pinaagaw mo yung bola? Nag-jump ball. So pag nag-jump ball na at nakuha ng isa yung bola, minsan sa laro hindi mo malaman kung ang mahawak din kakampi mo, ano? So ganoon siya, no? Sa ating next, ano? So halimbawa, pag kayo nagja-jump ball ay pagparehas o kayo team na nakakuha ng bola, pag nakikita mo na parehas mo yung ka-team, sisigaw ka lang ng same team. So hindi na po yan magagawa, ano? So that's what communication is all about, ano? We let each other know what is going on the team. Now, yung best interest is protected. The same true sa church po, sa organization po natin. Clear and formal lines of communication must be established. Yan po, no? Kailangan ma-establish natin ang clear at ang formal line ng communication. So, the atmosphere of positive communication nga must be established on a daily basis. So, open communication among teammates, take note, is increases productivity. Okay, pupunta po tayo sa number 4. The team members grow together. Now, ang number 4 po na qualities of a dream team is the team members, they grow together. Take note. So once the member of the team care for one another, they have a common goal, communicate with one another, now they are already ready to start growing. So growth within a team is much like growth within a marriage. So ang growth pala sa team, kagaya din sa growth ng marriage, ano? Napaka-importante po siya, necessary po siya, because yung growth na ito, this includes experience. Wala namang grow na walang experience lagi, no? May mga period of communication na kailangan. It is like nga sa marriage, para they will be stay connected to one another. And pag ang isang marriage ay walang continuous na interactive, no, sa bawat isa, the growth, hindi po siya mangyayari. So eventually, it will develop as separate forces. Magkakaroon po sila maghiwalay, maglalayo sa isa't isa. Ang isa hindi niya alam ang ginagawa ng isa. Wala na silang pakialaman sa ginagawa ng bawat isa. And finally, they won't care for one another. Wala silang care sa bawat isa dahil ang mga goal nila ay nagiging iba sa bawat isa.
titigil sila ng komunikasyon, and of course, the team will fall apart. Yun po ang mangyayari. So in the ministry, responsibility po ng leader to orchestrate the team's growth. Take note, ang responsibilidad po ng leader na siya po ang magkumpas, siya po magmarsyal ng pag-grow, pagtubo ng team. So kailangan i-ensure niya na ang bawat member niya, they will grow personally, spiritually, at it will also happen as a team. Medyo maano ito na gawain ng isang leader, pero kailangan i-ensure niya ba ito. So when you work on a growing team members, this is several different na approach na dapat mong siyang gawin. Mga tip po ito. Like the first, okay, tingnan natin sa next slide. We all learn together on a regular basis, at least once a month. I think you will agree na buwan-buwan may natutunan po tayo. May natutunan po tayo buwan-buwan na there are some things that everyone in the team learn or know. Mayroon talaga natutunan po yan, kahit monthly, periodically, then we share a common experience. Ito, regardless man ng position, regardless man ng responsibility, we share common experience. So like this, once a month, may natutunan tayo, quarterly man o periodically, din yung natutunan natin, i-share po natin yan. Kahit anumang klaseng posisyon ka man, anumang responsibility, i-share mo siya. Kanila po ituturo din ito, At in this process, we are building strong relationship. Bonds, between those people learning to work together. So, ito, take note. It also gives you an idea about the particular chemistry. Take note, mahalaga ito ang chemistry of different groups as they work together. Chemistry. Now, because you will observe na kung paano ang ito palang isa ay click sa ganito, yung kombinasyon ng tinatawag ito, maganda pala sila na kombinasyon. Maayos pala ito siya na kung itong kanyang kasama. Yun po ang tinatawag na chemistry. Now, these shared experiences, give and take of communication are the greatest ways to promote team growth. Maganda to, na kung ano experience mo, i-share mo. So sa akin, sa leadership ko, kung ano man dating natutunan ko, like in the company, mga team building, ano man ang about the leadership na, So I tried na hanggang maaari ituturo ko sa kanila kasi alam ko darating ang araw, not only in the ministry, napaka-effective niya pag sila po nagtatrabaho na. So, ganun po, So, ngayon, as the people, ito na, now they care for one another, they work together for the common goal, they know each other better, yun ang nangyayari. Now, they will start to appreciate yung strength ng bawat isa at weaknesses. Now, they will recognize and appreciate ang uniqueness at quality ng bawat member or players. Now, and that all leads to the development of trust. Tiwala. Yun po ang ating number 5. A team learn to trust each other. That's one of the quality of a dream team. Na ang team, nagkakaroon po sila ng tiwala sa isa't isa. Mahalaga po ito sa ministry. Ang tiwala sa isa't isa. Do you know na ang center of the Bible is trust? Oh, Bible is better to trust in God than to put confidence with man. Trust po, So ito pong mahalaga sa lahat. They learn to trust each other. Above all, they must learn to trust each other. Now, it is a trust that makes it possible for them to rely on one another. That's true. Now, it allows them to make up for each other weakness. Now, instead of trying to exploit them. Ano pa lang sinasabi niya dyan? It enables one team member to say to the other, go ahead.
No? Bawat isa ngayon ay magsasabi siya, sige ho, okay lang. Kasi actually, hindi naman masyadong ano dyan at gumawa ka dyan. Nawala po itong ano, walang manipulation, walang, hindi ka nahihiya. Kasi sa team, mahalaga din na hindi kayo nagkahiyaan kasi nagkatiwala kayo sa isa't isa, no? Kung minsan nag-giveaway ka, pag alam mo na mas mahusay talaga siya kaysa sa'yo, ito mahalaga sa bawat isa, no? May submission, mayroong good spirit ba, no? Eh kung siya magaling talaga, why not? Di ba? So trust allow team members to begin working as a single unit. Mahalagang trust. To begin accomplishing the things that together they recognize as important. So ano, itong sabi in this trust, once na ang players know and trust one another, alam na, no, ang ating mga manlalaro, now they trust one another, they develop what we call, take note, team fit. Okay. O, pagka nagkaroon na sila ng tiwala sa isa, at ang mga player ngayon, they develop team fit. Yun pala ang result niya, no? Pag sinabing team fit, nababagay sa doon, siya ang nararapat. Alam niyo, marami daw talented player sa team na they can play very well, ano? Sometimes, hindi na malaro nila ng maigi. Despite of their talents. Bakit? No? Dahil wala silang, ito na naman na mention na tinatawag na they don't have the right chemistry. Take note, they don't have the right chemistry. Itong team fit pala, lagi siyang go hand in hand with the right chemistry. Now, a good team fit requires an attitude of partnership. Take note, ano? Nagre-require siya ng attitude of partnership. Because once a team is not fit to each other, pag hindi sila fit sa isa't isa, there will be no harmony. Walang harmony po na mangyayari. Walang union, walang goal na maayos. Player, mula na they know one each other, they trust one another, it develops the team. The team's personality will begin to emerge. Diyan nagsisimula. No? Nagsisimula na nagipagdilo, no? Na bawat isa ay may kanya-kanya silang abilidad, may kanya-kanya silang fitness, mayroong tinatawag na right chemistry. No? Fit po sila sa isa't isa. Okay, pupuntahan natin ang number 6 na quality. The team members, quality of a dream team. The team member place their individual rights beneath the best interest of the team. Okay. So ang member ng ng team medyo para sa interest ng team, sige. I-set aside yung kanya. So once the team members believe in the goals of their team, at nagsimula sila mag-develop ng genuine trust, take note, once ang member naniniwala na sila sa team, nagsimula mag-develop ng tiwala sa isa't isa, now they will be in a position to demonstrate the true teamwork. Ito na, panimula silang totoong teamwork. Their mutual trust, ang tiwala nila sa isa't isa, will make it possible for them to place their own rights and privilege beneath the best interest of the team. Ibig sabihin, willing sila i-set aside ang kanilang personal interest. Kasi may tiwala na po sila sa isa't isa. Yun po ang halaga niyan. So for team members to place their individual rights beneath the team best interest, kailangan ng personal sacrifice. Must be encouraged and then rewarded. Ganun po.
Now, these team members begin, now they will believe genuinely na ang value pala ng team, ang success is greater than the value of their personal interest. Ganun pala sa team, ano? Now, pagka kayo ay talagang isang team na kayo, nagtiwala na kayo sa isa't isa, so naniniwala ka na hindi ko lang panalo ito, no? Kailangan ng buong team ko dito ang mananaig, hindi yung personal interest. Now, they will recognize na ang success, dapat success ng team. Okay, so yun, makikita nyo po dyan na sinasabi, individualism win trophies, but teamwork wins penance. So maaari, pag ikaw isa ay magaling, trophy ang iyong mapapanalunan. Pero pag team ang nananalo, ang bandila ng bayan ay tinataas. Di ba? So buong bayan, ganun din sa atin, hindi pagalingan. Kailangan ang mananalo dito yung buong organization. Yung maangat po ang ALGC. Now, that's why, hindi ito gain ng isang pastor, hindi ito gain ng platform na ito, ng isang kagalingan ng isang nagtuturo. Pero darating ang araw po, ang may angat po ang organization, sila maangat, no? Not the individual recognition. Punta natin yung number 7. Each team member plays a special role. No? Bawat isa na ay may sarili siyang papel, ano? Kung anong kanyang lalaruin, ano? Special role. So, kagaya yan sa isang pelikula na binigyan siya ng misyon, na napakahirap na misyon na kunyari magliligtas siya sa mga kamay ng mga sindikato. Kung yung ginawa niya, nagbuo siya ng team, nagre-research siya ng mga tao na kanyang mapakinabangan, na magagaling dito, magaling bumaril, magaling sa computer, magaling mag-hack, lahat. At kinumbine niya. Bawat isa may kanya-kanyang surang role. So kinumbine niya, so may bawat misyon ay nagiging tagumpay. So as the team fits becomes stronger. Oh, ito. Nagiging, ang team fit daw, nagiging malakas. At ang bawat person is willing to put the team first. Team first, ano? Now people begin to recognize their different roles. They can do greater tasks, knowing their teammates each one capabilities to win. Alam mo, ang kakayahan ng bawat isa kung paano manalo. So, people who occupy a special place on the team, now you feel special and perform in a special way. No, itong sa totoo naman talaga, no, bawat isa naman sa atin may kanya-kanya tayong specialty. No, kahit sa mga preacher, kahit sa mga taga-teacher po natin, makikita mo ay ito magaling, pero may kakaiba rin talaga. May kanya-kanya talagang specialty, ano? May kanya-kanyang katangian ba? So, ganito, in an ideal situation, what is important daw ganito? Sometimes na ang bawat isa na matrain sila sa tinatawag na flexibility. Kailangan flexible pala, no? Bakit? Kasi, sabi niya sa sunod, when the unexpected situation arise, the team can still perform balance. You get that? Kailangan ng flexibility. Sa ministry po, napakalaga po nito, flexibility. Kasi pag ang isa'y wala, magiging balanse pa rin ang team. No? Kagaya sa laro, no? Na basketball. Alam niyo ba, nung panahon ng 1980, mari, hindi pa kayo pinanganak ang iba, pero kung narinig niyo na si Magic Johnson, isa sa pinakamagaling ito na player ng Lakers. Alam niyo kung bakit? Sa mga mahilig sa laro. Kasi siya lang yung player na nakapaglaro na siya ay guard, forward, at center. Makikita niya, no? Minsan guard siya, tagadala ng bola. Minsan forward, alam mo naman ang forward, taga-atake rin yon. At minsan center, taga-rebound. Nako, sa history, siya lang nakakawa nun. Yun ang flexibility. No? So, napakalaga po yan, ano? This is really important for a leader
to be flexible. Yun, sa ating mga leaders ngayon na nanonood, no? Napakahalaga po sa ating mga mga elders na ginagamit na flexible po kayo. Skillful in all things. Bakit? Kailangan po 'yan. Darating ang araw, pag ikaw na nakasalang, kailangan flexible ka. Needed po 'yan when you start the ministry. Marunong kang maggitara, marunong kang mag-MC, marunong kang mag-preach, o marunong kang mag-song leader. Yun ang tinatawag sa ating ministry na flexibility. Lahat alam mo. Kaya po mga kapatid, sa mga naghahangad, be flexible. Kaya ito po ang tinuturo rin ng inyong pastor, ng inyong mentor sa church, na maging flexible po bawat isa. Minsan marunong ka magwalis. Di ba? Marunong ka rin maglinis. Abay, ganun po, flexible po tayo lahat dapat sa ministry. Okay. So ganyan po ang 7 quality ng Dream Team. Take note, 7 po yan. So pupuntahan natin ngayon, an effective team has a good bench. No? Ito ay parang hindi ka panipaniwala. Marami sa inyong hindi tatanggap nito. Ang effective daw na team, mayroon dapat siyang na good bench. Alam niyo yung good bench? O sige, para mas maintindihan yun, basketball. Alam niyo yung naglalaro at ang mga hindi naglalaro, ang nakaupo doon, ang naglalaro, siyempre nasa court. Ang nakaupo doon, ang tawag dyan, bench warmer. Di ba ang ating team nga dyan, ang term natin dyan ay, oy, water boy ka lang kasi nakaupo ka lang, taga-chair ka lang dyan. Ang tawag dyan, bench. Ang sabi dito, ang napaka-effective daw na team, kailangan may mga magagaling siya na bench. Nakaupo lang. Galing pa. Maniniwala ba kayo dyan? Oy, pakinggan nyo maigi. No? Kasi ito yung magandang lesson na dapat maintindihan ng bawat isa, ma-apply nyo sa ministry. Na ganito pala siya, no? Effective team has a good bench. Now in sport. Okay, tingnan natin. Next slide. The bench may be the most misunderstood resource of the team. Okay? Sabi niya, sa laro, yung mga nakaupo lang doon, maraming hindi nakaintindi na sila po ay halaga sa team. Marami nagsasabi na ang player na naglalaro, ang tawag diyan starting players. Maraming naniniwala na ito lang sila ang importante, ang mga naglalaro. Samantalang nakaupo, mga hindi importante ito. I think you will agree. No? Kahit naman siguro tayo lahat abay, bakit pa ako hinire nito na uupuin lang pala ako? Di ba, ano sumisikat kasi naglalaro lang Ang mga nakaupo, wala. Hindi sila kilala. Yun ang paniniwala ng bawat isa. Yun ang paniniwala halos ng lahat. No, na misinterpret. Now, they believe, okay, next, they believe, they could do without them. Ang naniniwala ang itong mga player na ito naglalaro, kaya namin gawin niya, malaro kahit wala yung mga yan, yung mga nakaupo. At ito naman ang mga nakaupo, mga nakaupo na ito. Kasi kaya natin pinaintindi ito. Sa church, may mga player, yung ibang player nakaupo. Maintindihan nyo bakit. Pero mahalaga rin palang nakaupo. Parang ngayon natin marinig ito, Parang contrary. Ang ay, yun nga, ang oras nila nandoon lang sa bench, hindi na-recognize ang kanilang contribution. Some mistakenly believe they don't have to be bothered preparing the way the starters do. That they do not have to be ready to play. Ito, ang tinasabi. Sabi niya ay, wag hayaan na natin sila dyan. Total ay, sila nang bahala maglaro, hindi naman tayo Pero tingnan mo The truth is this, for the next, a good bench is, tingnan nyo, indispensable. Indispensable pala yung good bench. Ibig sabihin,
hindi pwede mawala o hindi pwedeng baliwalain. Kasi, ito sinasabi niya, ignore, ministry without a good bench, a team will never succeed. Naniniwala ba kayo dyan? Kung wala daw itong mga magagaling sa upuan, hindi magsasucceed. Bakit? Ito pala ang dahilan. Sa sports, mga kapatid, many teams can produce winning season. Marami pala sa team na nananalo po sila, no? Nananalo sila. Marami silang season na papanalo. Okay, walang question. Pero daw itong sinasabi, ano? But when the level of competition, next slide po tayo, goes up. Pag tumaas na daw ang kompetisyon, ito pag tumaas na yung kompetisyon, ang without a good bench cannot make it. Pag matindi na pala ang labanan, lalo na sa championship, pag hindi maayos yung bench mo, may hirapan ka rin. Pag hindi mga good ang nasa bench. Ang ibig sabihin niya sa ministry, you should have a good reserve. Ang mga bench kasi ng mga nakaupo, ang tawag diyan, reserve. Kailangan sa ministry, may mga maayos kang mga reserve na mga tao. Okay? Naintindihan nyo na. Kailangan may maayos ka na reserve. Why? In order for you to go in a distance. Kasi every successful team always na naglalaro sa championship play have a good bench. No? Iyon po ay nakapag-develop ng tinatawag na selecting, equipping, developing people to their best para mag-get nila ang job na kailangan. So mga kapatid, ay the first thing a good bench give is depth. Sinasabi niya diyan, ang unang-unang mabigay nitong magandang may bench ay yung lalim, yung lalim. Ibig sabihin ang kanyang kahandaan, ano man ang mangyayari, okay siya. Yung walang effect, makapaglaro, makapag-run pa rin ng maigi pag mayroong good reserve ang ating ministry. No, the same true sa leadership. You should build a good and effective bench to prevent weariness. Ito pala yan, unstoppage. Kaya ganyan po. So church, it is very typical na ito pala ang reason na tayo po ay nag-aaral ng mga leadership, nag-aaral po tayo ng tungkol sa mga doctrinal, kasi po ay mapiling natin, ay sila naman diyan ang na leader, sila naman diyan ang mga minister, hindi po, Yun po ang trabaho po natin, na maghanda po tayo ng mga kasunod, ng mga good reserve, para kung mayroong ma-injury, kung mayroong emergency, makukuha mo siya kagad na siya po ay player na maayos. Kasi ganito, ang isang kaya pala siya na indispensable ito ang mga good bench. Kasi hindi pala mananalo ang team pag ang kanilang pinagpapraktisan ay hindi rin magagaling na player. So, kaya mahalaga na magagaling ng mga nasa bench. Kasi sila po ang nagpapanalo rin sa mga starting na player. Sila kasi ang pinagpapraktisan. Kaya nakikita niyo yung ganda at ang galing din ng mga good bench na ngayon. Ngayon, naintindihan niyo na yung mga nakaupo ngayon. Feeling nyo nakaupo lang kayo. Darating ang araw po mga kapatid, kayo naman ang nakasalang. Kayo kasi ang reserve ng church. This is reality. Preparation depends on the bench. Nakalagay diyan, Preparation depends on the bench. Kaya ganoon po ang ginagawa ng leadership training, ganoon po ang ginagawa ng mga seminar na ito, kasi darating ang araw, maaari you have to learn, you have to read, and someday you can use it. That's the ministry po, mga kapatid. May mga time po yan, huwag pilitin.
At huwag kong mainip yung iba. Baka kayo magtatampo, ma-open kayo, hindi naman ako ginagamit. Lagi na lang akong nakaupo. Sila na lang ang bida. Sila na lang naging kilala kasi sila ang player. No. Hindi sila nagiging magaling kung wala kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi kayo ang kinalang pinagpapraktisan. Tama ba sa church? O kaya gumaling din minsan na nakatayo sa pulpito kasi pinagpapraktisan nilang nakaupo. Yan. So darating ang araw, kaya palakpakan yung mga sarili niyo na kayo nakaupo. Pero hindi lang kayo basta nakaupo. Kayo po ang tinatawag na good reserve. No? Kaya sabi niya, therefore if good players practice only against weak players, their performance will not improve. Totoo po yan. Totoo yan. Hindi rin siya mag-i-improve. Okay? So next. Pupuntahan po natin ang to be a dream team. Sige. Na-discuss na natin yan lahat. To be a dream team, each member are willing to pay the price. Okay, sa mga dream team, sa mga naka-feel ng spirit na ikaw yung dream team, ikaw yung may tao na may sense of responsibility, may sense of care, may growth, na alam mo yung importante ng church, alam mong gawain sa church. Okay, so ngayon, willing ka ba to pay the price? Yan ang katanungan. Because to be a dream team, bawat member are willing to pay the price. You know why? Next, time after time, success always comes down to sacrifice. Tama po, ano? Wala pong success pag walang sacrifice. Kaya you are willing to pay the price. So each member of the team must be willing to sacrifice time, energy, to practice, and prepare. And actually, kasama lang, hindi yan basta time lang. Minsan, mayroong pang money involved po yan dyan, ano? So, each member of the team, hindi lang nagsasacrifice tayo ng oras. Pagod, hirap, no? Preparasyon din, ano? At ito pa, are you willing to be accountable? No? He must be willing to be held accountable. Ganun sa church, ano? Napakaganda. Kasi pag wala kang feeling ng accountability, wala eh. Minsan binibigyan ka ng task, hindi mo alam na mahalaga pala yan, ano? Kailangan yan pala, kailangan sa ministry. Ay, mga minsan wag niyo po kayo magagalit sa pastor niya na brother, sister, pwede pagawa sa iyo to, kailangan ko kasi ano. Kasi alam niya kayo lang nakakagawa niyan, kayo kasi may abilidad na ganyan ano. So, siyempre, ministry minsan. So, maganda rin ano na sa church kasi pag walang accountability, wala siyang target, wala siyang nakalimutan ko, parang hindi ba niya pinupukusan, wala siyang goal. So maganda na, naku, ako pala ngayon ang MC. Naku, pinagawa pala sa akin 'to. Naku, ako palang gitarista. Naku, ako palang drummer. Pag wala kasing accountability, no, ang dali mag-exit. 'Di ba? Kaya maraming nag-i-exit sa church kasi wala siyang accountability. Minsan nag-i-exit ka, hindi mo alam mahalaga ka pala. Isipin mo, drummer ka, keyboardista ka, singer ka, basta ka lang i-exit. Walang accountability. So hindi ka dream team. Mga kapatid, hindi ka dream team. Sana maunawaan natin 'to ngayong gabi, no? Na kung anong binigay sa ating task, kung ano ang pinagkatiwala, hindi ka naman bibigyan kung walang tiwala sa iyo eh. Tama ba? Kaya ka binigyan ng ganyang bagay, ganyang ministry kasi may tiwala sa iyo. Kaya hindi niyo ba alam, napakalungkot po ano, hindi lang masasabi sa inyo, hindi lang kayo mapagalitan minsan ng inyong pastor. Kasi walang sa magawa pag nag-back out ka eh. Kasi wala kang accountability. Isipin mo, doon sa musician, may isa lang mawala. Yung mga nakatayo doon sa pulpito, may dalawa lang doon mawala. Napakalungkot po yan. Napakalungkot. No? Sana, simula ngayong gabi, kung ano ang binigay sa inyo, no?
Isipin yung inyong sarili, dream team ako sa church. Lahat ng may ministry, dream team ako. Lahat ng mayroong sense of responsibility, dream team ako. Lahat ng may care sa church, dream team ako. Alam kong importante sa church, gagawin ko, member ako ng dream team. So sana, isipin nyo yung accountability na ibinigay sa inyo. So hindi mo ba alam ng accountability, laging go hand in hand with the calling po yan. No? So sana ito po mahalaga, mga kapatid, no, na wag po nating baliwalain. Huwag nating baliwalain kung ano man ang ipinaglagay ng Panginoon sa kamay natin na nagiging precious, valuable na ginamit sa ministry o sa church. Now, isa pa, he must be willing to sacrifice his own desire. Nakita niya, no? Minsan, mayroon po tayong mga desire. Pero dahil accountable ka, dahil alam mo ikaw ngayon ang tatayo sa pulpito at maglilid ng prayer meeting, so di bali na, hindi mo na ako ngayon overtime. Dapat agahan ko. Ganun ang mga feeling po natin. Minsan, alam niyo ba, binibigyan kayo ng task sa prayer meeting, minsan absent kayo. Absent tayo. So, ganun po, Nako, pasensya na kayo, Medyo, hindi, kasi that's very important po, Ang mahalaga po dito, hindi lang tayo nagdi-discuss. Meron din tayong pagbabago, Meron tayong paglilinis sa sarili. Alam natin ang pagkukulang at babaguhin din natin kasi yun nga, ang desire ng leader is to find his replacement na willing din magiging leader one of these days to find a dream team. So next, he must be willing to give up part of himself for the team's success. You see, he give up part of himself para sa success ng team. Ito po, medyo masakit. Marami po ito, marami kasing gawain sa church minsan na alam mo, apektado ka rin, pero mas ginigive up mo yung personal mo kasi alam mo, kailangan ikakasuccess po ito ng event, kailangan ikakasuccess po ito ng ministry. So I salute sa mga taong ganun. Next, it all comes down to the desire and dedication of individuals on the team. You see, So, desire po yan. Pag nanais mo, dedication po ng bawat isa yan para sa team. So, are we willing to pay the price of being a member of a dream team? Yan po ang katanungan. So, in the next, ito po ay maaari isang maunawaan pa natin ng lalim pa dito sa military truth. Pag inano natin sa military truth, maaari daw, pwede ka magkaroon ng napakaraming tangke de gera. Sa gera ito, o nasayo na ang maraming airplane. Sabihin na natin, puro B-2 bombers ng Amerika ngayon. Nagbomba doon sa Iran, isayo na. Napakagaling ng mga jet fighter, napakagaling na piloto, magtindi mag-bomber, nasayo na. Kompleto ka sa military armaments. Lahat po ito ay mga great factors in winning the battle. Tama, di ba? Magandang eroplano, mga barko, mga tangke de gera, lahat na ng mga magagandang pambaril, sayo na. Unless, sabi niya, the soldier on the ground or the airman in the air has the will and character to win and has the support for his country, all of it will turn irrelevant. Intindihan nyo? Kahit kompleto ka sa gera, sayo ng lahat ng powerful na mga armas. Pag ang sundalo, at ang mga nasa taas na mga airman, mga jet fighter, wala siyang karakter na manalo. Lahat walang kwenta. Nakikita niyo to? Iihambing natin sa church. Kahit sabihin natin, isa yun ang pinakamagandang church, sayo ng kompleto, sayo ng lahat ng amenities. Pag ang mga nandyan ay wala siyang hilig na manalo, walang talaga, sayang lahat.
Kaya ito sabi niya, without its person conviction, the battle will never be won. You see? Pag walang conviction ng isang tao, hindi mananalo sa labanan. Kahit sa'yo pa lahat yan. And the team will not succeed. Hindi magsasucceed ang team. Ito po ang halaga. There must be commitment. Kailangan po mahalaga may commitment. Kasi impossible daw ang teamwork o teamwork will make it possible for common people to attain uncommon result. Tama? Posible, no? Na makukuha po yan ng mga tao na yan. Ini-expect yung result. Pwede. All the team needs also is the right coach or mentor to lead them. No, may mga nakikinig man tayo ng mga pastor, nanonood man. So, ang kailangan ng team, tama rin na coaching, tama rin na mentoring na magli-lead sa kanila. Now, and the right coach, nasa baba, or mentor, is what this lesson, apostolic, school leaders, class, is rising in. You see? Ito po ang pinaka-ultimate goal ng lesson na ito. No? To lead, to teach. Para po tayo darating ang araw na tayo po ay right na maging coach din, na mentor sa mga darating. Now, the right team, next, will always bring out the best in you. No? Ang tamang team, lagi yan lalabas. No? Ikaw rin ang susi niyan. Tayo po rin ang susi niyan. Kagaya nga ng sinasabi ng Proverbs. No? Take note, sa Proverbs na to 27:17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. You see? Ano ibig sabihin yan? Okay, next. Leader sharpen leaders. Okay? O leaders are sharpened by leaders. Ganun din, ano? Kaya ang bawat leader ay hinahasa din ng leader. No, ang mga leaders na lumabas, nahasa rin galing sa leader. Yun yung sinasabi na iron sharpens iron. Kasi ang bawat isa sa atin, pare-parehas tayo leader, pare-parehas tayo pastor, nangangailangan din tayo ng bawat isa, no? Nakikihasa din tayo doon sa iba. No, minsan nakikinig tayo, nahahasa din tayo. So kailangan ng paghasa sa isa't isa. No, kasi my weaknesses, pwede ko makukuha na maging malakas ako na sa iyo, no? Kaya minsan mahalaga din actually ang fellowship kasi makikita mo sa iba, ganyan, you will adapt. Makikita mo ang kahinaan mo na i-improve ka ho, ano? So, your teammates, sabi nga niya, will sharpen and shape you so you can do more than you've ever dreamed possible. Yung teammates mo, masasharpen ka niya, no? Para mas marami ka pang magagawa, ano? Ng mga posibleng bagay. So, developing leaders, itong sinasabi niya, is wonderful. Napakaganda, no? Ang pag-develop, kamangha-mangha daw, ano? Ang pag-develop ng isang leader. It is very fulfilling and rewarding. That's the highest return of a leader. To develop a wonderful leaders. Pero, developing a team of next, but developing a team of leaders or tinatawag na dream team, that's incredible. You see, incredible. Choice of choice, selection of choice, the best of the best. Ayun, kung ano, na-develop mo siya, na-form mo na isang one body, incredible po ang makapoproduce ng bawat isa. Ito siguro, ito pagdating sa basketball, kahit sinong humawak ng bola, kahit anong gawin niya sa sarili niya, shoot talaga.
Kasi, nandiyan na lahat ng abilidad. No, okay. A good team is always greater than the sum of its part. Yung sinasabi niya, no? A good team is always greater than the sum of its parts. But teams of leaders, now team of leaders, increase their effectiveness exponentially. Oh, team of leaders. Okay, it is like kagaya ng ng isang kabayo, malakas siya pero pag dalawang kabayo na pala, mas times 3 or times many times pa ang lakas niya, no, pag kino-combine mo siya, no. So, with the right leaders team together, there is nothing they cannot accomplish. Take note. So, ang mga nandito ngayon sa mga churches, pag kayo po di-join together, right ang mga puso, right ang direction, right ang goal, walang bagay na hindi po kayo ma-accomplish. Walang bagay na hindi po tayo ma-accomplish. Kahit mahirap, magagawa po natin yan. No? Basta right po lahat. O anyone who is developing leaders can also develop them in a team. It is the last development task that will yield in the highest return. Okay? So, ganyan lang po kaiksi ang topic natin ngayong gabi on how to develop dream team. So as I end, of course, we will end tonight in prayer. We will thank the Lord for the great mercy. Oh God, salamat Panginoon sa napakabuti mo Lord sa aming buhay. We highly appreciate you, God. We lift up thy name. We honor you tonight. Everything is yours, oh God. Thank you for the breath of life, oh God. Thank you, God, for choosing us to be one of your people. Thank you, God, as you honor you, Lord, and accept our praises always unto you, Lord. God, make this a study tonight as nilahad ko, Panginoon, na spiritual table, that the food, O Lord, that will nourish your people needed in their spiritual, in their ministry, O God, and make this as, and convert this to be useful, O God, in everyone, their ministry, O God, and guide them, and bless each and every churches tonight, every leader, and every pastor, Lord. Thank you so much. We highly appreciate you in Jesus' name. Amen. So God bless everybody. Thank you very much for this great privilege of sharing.